Hello, hello, Aquarius Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for April 13 hanggang 19. So Aquarius, alamin po natin ang mga naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan. But first, ihanda mo na ang yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron kang pangmalakasang question na gusto mong malinawan today, hintayin mo yan sa dulo ng ating reading at sasagutin ko po yan. Okay? So let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Aquarius sa mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards. Ooh, interesting. Siya nga pala mga Aquarius, salamat ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng mga nagla-like, nagko-comment, especially po sa mga patuloy na nagmamahal, sumusuporta sa bawat uploads natin every time na meron po tayong free reading para po sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in your reading for today, at the background, you have the Three of Wands. Alam mo, sabi dito ng yung spirit guides, panahon na for you to expand. Panahon na for you to grow and to chase something new. Sabi dito, I don't know why, pinapayuhan ka to step forward na daw, hakbang na daw, at tama na daw yung nakatayo ka lang dyan, nakatenga, or naghihintay. Sabi, you need to realize that you need to take action now. At wala nang atras abante, wala nang paiba-iba ng isip. Panahon na for you to really grow and expand and try something new kasi may darating na bago. At yung darating na bago na yan, kailangan mong i-accept because ito yung path mo for something more. Okay? Congrats po. May darating this week na dapat mong asahan para sa'yo. So, in your core energy, meron kang the Ten of Swords. Huwag kang matakot, hindi to pangit, no? Sabi dito, kung ano man yung paghihirap mo, ending na yan. Kung ano man yung sinasapit mo na parang feeling mo forever ka na dyan, na parang walang nangyayari, na parang feeling mo stuck na ako, na kahit anong gawin ko, parang feeling ko hindi ako makabangon. Pero actually, nasa isip mo lang yan. Ngayon, malaking indikasyon to, Aquarius, na meron pang bagong bagay. Parang sabi daw, yung parang term na blessing in disguise. Kung ano man yung mga bagay na nawala or hindi mo nakuha or nawala sa'yo, o yung parang akala mo magi-stay pero hindi, akala mo tatagal pero hindi. Sabi dito, blessing in disguise yan. Dahil dito mo daw marirealize kung ano talaga yung para sa'yo at kung ano yung mga bagong bigger blessing na makukuha mo. So, do not lose hope. Kung ano naman tong sinasapit mo ngayon, ending na talaga yan. Hanggang dyan na lang yan. And papasok ka na sa new era mo. Sabi, meron talagang sunrise na mag-a-arrive sa'yo. Sisikat ang araw sa buhay ni Aquarius this week. So maganahan ka na ngayon, ma-excite ka na, maging hopeful ka na, kasi ito na yung start ng change mo. Okay? The Ten of Swords, the Nine of Cups. Alam mo na, Aquarius, kapag lumalabas to, panahon na for you to make a wish. So ngayon, pumikit ka na ngayon, i-wish mo na yan. Okay? So, sabi dito, mabuhayan ka ulit ng loob dahil meron ka ulit bagong tsansa para to pa rin yung pangarap mo. Akala mo lugi ka na, akala mo ending na, akala mo wala ka na magagawa, pero meron pang chance. Okay? So do not lose hope. Bumangon ka dyan ngayon at huwag mong isipin na loser ka or failure ka. No. There's this new chapter sa buhay mo at magisimula na yan ngayon. Okay? So, Aquarius, ano ba yung mga nais mo makuha this week? Ano ba yung mga ina-anticipate mo at ina-expect mong gusto mong makuha ngayon? I-comment mo na yan. Isulat mo na sa baba. It will happen for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Hermit card. Sabi dito, focus ka muna sa iyong sarili. Soul searching muna tayo ngayong linggong ito. Avoid muna the crowds. Iwas-iwas ka muna sa ibang tao. Magnilay-nilay, no? Halimbawa, gusto mo munang mag-beach, pumunta sa parke, sa ilog, sa bukirin mo, o kaya kahit sa garden, o kung ayaw mong gumastos kahit sa bahay lang, sa kwarto, o habang nagluluto, no? Habang nag-exercise, yun yung mga all alone moments mo eh. Yun yung mga time na talagang makapag-isip ka ng maliwanag,
ng seryoso, ng malinaw, no? So, have more time to isolate yourself. Kailangan mo 'to para maliwanagan ka, para makita mo kung ano yung tamang landas sa mga gagawin mo. Especially pabangon ka pa lang ngayon, 'di ba? Nanggaling ka sa pagkalugmok, nanggaling ka sa pain, sa suffering, pero meron ka pa ring natitirang pag-asa at bagong outlet para 'to pa rin yung gusto mo. May chance ka pa, kaya now is the right time for you to recharge, no? I-gather ang thoughts, i-gather ang kaluluwa mo para tugma lahat, para paglabas mo, ready ka nang salubungin yung bagong blessing. Okay? Kaya panahon talaga to soul search. Itanong mo sa sarili mo, ano ba talaga ang gusto ko? Ano ang plano ko? What is my next 6 months plan? No? Ano ang mga dapat kong initial na gawin? Mga ganyan. At ano yung practical na paraan? Ganon. Kapag nasagot mo yan, ready ka nang sumuong sa mga bagong bagay. Hermit card, the Wheel of Fortune. Yes. Sabi dito, panahon to para umikot na yung kapalaran in your favor at ikaw ang makakahanap ng paraan para mangyari yon. No? Sabi dito, the universe is actually advising you na kung maraming kang bagay na malabo, mahihirapan kang paikutin ang kapalaran mo eh. Especially kung halimbawa, mali pala yung pinaglalagakan mo ng energy, mali pala tong taong minamahal ko, mali pala tong career path na tinutumbok ko, iba pala yung para sa akin. So, kaya pala nahihirapan yung kapalaran mo dito, yung swerte mo, kasi hindi pala yun para sa'yo. Kaya importante this time, Aquarius, linawin mo sa sarili mo, ano ba talaga ang gusto ko para tong kapalaran umikot na para sa akin. Kasi merong karapat-dapat na path para sa'yo. Pero dahil naliligaw ka, nahihirapan kang tulayan yun. Diba? Maraming tao sa mundo ang ganyan. Yung parang, yes, now, nahanap ko na yung para sa akin. Yes, now, nahanap ko na yung right job for me. Yun ang dapat mong hanapin ngayon. What do you really want? At doon, bibilis ang swerte para sa'yo. Okay? So Aquarius, ano pong birthday ninyo? Ikaw ba January Aquarius or February Aquarius? Comment down below. Paramihan kayo Team January and Team February. Okay? In the area of what you need, the Devil card, you need to let go of all of your trauma. Meron po sa inyo, wala pa mang ginagawa, nega na agad. Halimbawa, mag-a-apply ka sa bagong trabaho, iniisip mo agad, ay, baka hindi naman ako tanggapin, baka naman marami pang mas magaling doon, baka maraming galing university, city college lang ako, wag na lang, baka matalo lang ako. Pinapangunahan mo ng mga self-negative thoughts mo. Kaya, nahaharangan yung potential mong goal. No? Sabi dito, believe in yourself, huwag kang papakadena sa negativity. Kung ito man ay mga negative people around you, learn to distance yourself. Okay? Okay? Alam mo yan, while we're talking, alam mo kung sino sa buhay mo ang mga toxic. Example din, baka toxic yung mga pinapanood mo online, mga binabasa mo online, learn to detach yourself sa mga bagay na yan. Para lumakas ang loob mo at maabot mo yung potential mo at wala nang makapigil pa sa dapat mong gawin. Sabi rin dito, umiwas ka ngayon sa mga temptasyon. Baka mamaya, sobrang down mo, umiinom ka, nagbibisyo ka, nagsusugal ka. No. Tanggalin mo yan sa buhay mo. Hindi yan makakatulong para to pa rin ang pangarap. Okay? Marami ka rin daw distractions. Do not be tempted to try something na alam mo magpapalihis ng iyong landas. Okay? Devil card, the Page of Pentacles. Learn to prioritize what is needed. Sabi ko nga, iwas sa mga bisyo, iwas sa mga distractions, at ilaan mo ang buong effort mo sa kapaki-pakinabang. Example, this week kailangan mo nang tapusin yung project na yan, pero mas inuna mo makipag-inuman kay kumare. O kaya, this week kailangan nang ayusin yung dokumento para mapadala na sa agency. Ang ginawa mo, nag-video ka hanggang madaling araw. No? So, kung ano yung distraction sa mga dapat i-prioritize, nako, baguhin na yan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Eight of Pentacles. Sabi dito, meron kang talent, meron kang skills, meron kang chance for a new job, for a new opportunity, kaya bango na tayo. Ito ang naka-apekto dito. Na-realize mo, ay, kaya ko pa. Pwede pa ako, nasa tamang edad pa ako, malakas pa ako, pwede pa akong bumawi sa buhay. Ay, magaling ako magkulot ng buhok, magbukas kaya ako ng parlor. Ay, magaling ako magluto, why not mag-open ako ng maliit na karinderya. Kung ano man tong skills mo, na na-realize mong susi mo para makabangon this time, gawin natin.
Kaya example, this week na-realize mo na magaling ka palang gumawa ng mga skits, mga nakakatawa na video. Why not mag-open tayo ng sarili nating YouTube channel, di ba? So, kung ano man tong kagalingan mo at mahusay ka dito, ito yung bala mo para makabangon ka. Example, retired ka na at kailangan mo ng pera pang gastos sa iyong mga gamot, no? Why not magsimula tayo sa ating mga pananahi, 'di ba? Magaling kang manahi ng mga basahan, mga damit, 'di ba? So why not gamitin mo 'yan na bala para makabangon ka, 'di ba? O kaya nahihirapan ka ngayon sa iyong love life, no? So inisip mo na alone ka, mag-isa ka, you can channel that loneliness into something better. Zumba, or mag-painting, or gawa ng mga abubot, mga bracelets, ganyan, no? Meron kang ability na maaaring magpaandar ng swerte mo ngayon patungo sa mga goals mo. So, wag mong pagdududahan ng iyong sarili kasi magaling ka eh, marunong ka eh. Meron kang isang bagay na kaya mong gamitin para sa ikakaunlad mo. So, wag mong sayangin yung skills na yan. Eight of Pentacles, the Hierophant. Yes, Hierophant is all about you committing yourself to something. Okay? Mag-commit ka dito. Panindigan mo to. Kung anong gagawin mo na ito, para nang sa ganon, makaangat ka na. Like example ko kanina, na-realize mo, ay, marunong naman akong gumawa ng ulam. Magaling ako magluto ng mga gulay-gulay, ng mga gata, halimbawa. So why not simulan ko kayang gumawa ngayon? So, kung ano yung marirealize mong kaya mong gawin, yung pagluluto na yan, panindigan mo, kapitan mo. Because blessing to from the above at maaring ito yung chance mo para sumuong ka na sa next level ng life mo. Okay? Huwag ka mag-alala, meron daw pong tutulong sa inyo dyan para umagapay sa'yo na maituloy mo ito. Okay? So pag kailangan ng tulong, humingi ng tulong para ma-perfect mo tong gagawin mo at talagang makabawi ka na. Okay? In your near future, meron kang the Four of Pentacles. Yes, in the near future, ang tabayanan mo 4 weeks or 4 months from now, talaga namang stable na ang lahat. May stable ka ng pera, may stable ka na na trabaho o buhay, no? At nakabawi ka na from pagkalagapak na ito. No? Ramdam ko yung pagkalagapak mo, yung parang bokyang-bokya ka in the past. And you thought na tatagal ka doon. Pero since matibay ang pagnanais mo at talagang maabot yung pangarap mo, yung goal mo, heto ka. You are now embracing the things na alam mong valuable. Hindi mo pinapakawalan yung mga alam mong dapat i-prioritize. At wala ka ng kiber sa ibang tao. No? You are now really pinapaikot mo yung swerte mo this time because you already know what's yours. At malinaw sa'yo yung purpose mo. Malinaw sa'yo kung anong dapat talagang pagkaabalahan this time. Nakita ko dito, meron ka ng negosyong pinagkakaabalahan, meron ka ng matibay na trabaho na stable ang kita, and you are now providing for what you need para sa pamilya mo. So congrats po. Stability is entering your life in the near future. Four of Pentacles, the Nine of Swords. Yes, lahat ng problema, lahat ng mga alalahanin, taken care of na. Okay, napakaganda nito. I-claim mo na to, okay? Yung mga dating problema mo na akala mo walang solusyon, here, you have every solution in your hands, in your mind, in your body. At kayang-kaya mong lapatan kung ano man tong pangailangan na ito. Congrats po, okay? In your challenge, meron kang the Five of Wands. Ngayong linggong ito, Aquarius, iwasan mo yung mga away-away, okay? Iwasan mo yung mga sisihan. Baka sinisisi ka dahil nagkamali ka dito sa pagkadapang ito. Baka sinisisi mo rin yung ibang tao kung bakit nangyari to. Tama na yun. Avoid conflict, avoid drama, avoid issue, i-avoid mo yung banggaan. Okay? Hindi worth it ito. Ibuhos mo na lang energy mo sa mga bagong paparating, sa mga bagong pag-andar mo. Okay? Yun ang pagtuunan mo ng pansin kesa makihalubilo ka pa sa away, sa stress, sa negativity. Narinig ko tama na yung sisihan. Walang mangyayari sa pagsisihan ninyo, no? Enough of the blame game because nangyari na. Ang importante natuto kayo dyan para alam yung next yung paglalabanan at next yung action. Okay? Five of Wands, the Five of Cups. Meron kang 5-5 here, talaga namang change, pagbabago. Sabi dito, tama na yung pag-grief mo, no? Talagang masyado kang nagdaramdam, nalulungkot, nagluluksa doon sa mga bagay na
nawala or nasayang or natapos, and you're blaming other people for what happened, or they are blaming you for what happened. Sabi dito, wag ka nang pumatol. Hayaan mo. Mag-let go ka na. Okay? And embrace something new. Yun lang ang tanging paraan para ma-solve mo yung problema ay magtagumpay ka sa bago. Okay? Kung ano man yung mga lumipas, kahit balik-balikan nyo pa yan, wala lang mangyayari. Ending na yon. It's done. It's over. Now, gather your strength to embrace something new, prioritize something new, at doon ka tunay talaga makakabawi sa lahat ng mga kadismayahan na yan. Okay? In your fortune, meron kang embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness. Sabi dito, i-appreciate mo yung mga bagay na meron ka. Ma-excite ka sa mga bagay na paparating. Huwag mong pangunahan ng nega, huwag mong pangunahan ng takot, no? Huwag mong pangunahan na baka mag-fail, baka mawala, baka malusaw, baka matalo. No. Embrace it with so much joy at isipin mo lagi na akin to, makukuha ko to, successful to. If you have that kind of mindset, panalo ka lagi. Okay? In your fortune, ito yung maganda, makinig kang mabuti. Sa fortune, si Knight of Pentacles, talaga namang aabante na daw this week yung plano mo. Okay? Meron kang plano about something and it will now start to move. Aandar na at talagang swak na swak yung iyong pinaghandaan dito. Nakita ko this is something na gradual, hindi mabilis, pero hindi rin mabagal, pero dire-diretso siya. No? At hindi ka na ganon delay, hindi ka na maantala. This is something talagang pinaghandaan mo. And ito na yung linggo na magsisimula na yung andar mo dyan. Congrats po. Okay? Knight of Pentacles. The Page of Wands. Yes, you're now ready to step forward for a new opportunity. Nakita ko dito na bibigyan mo na ng tsansa yung isang pagkakataon na noon parang feeling mo, hindi pa ako ready, hindi pa ako pwede dyan, paghandaan ko muna. Pero ngayon, meron ka ng concrete move para yakapin tong bagay na ito at simulan yung journey. So congrats ha sa mga bagong gagawin mo. Basta ilatag mo lang na maayos yung plano, okay ka. Kailangan practical, kailangan doable, workable, and you will enjoy this thing. Panahon na to para yakapin itong mga bagong pagkakataon. Pag-aralan mong mabuti, okay, para dire-diretso at walang antala. Congrats po. If you are praying or manifesting for a new job, ito yon. If you're manifesting for a new negosyo, ito rin yon. At kung meron ka nilalakad na mga papeles para sa isang bagong pagkakataon, it will work out in your favor. Congrats po. Okay? Ngayon palang kinocongratulate na kita. In your divine messages, meron kang be bold and make the first move. Yes, sabi ko nga sa inyo, panahon na para humakbang, para wag lang tumayo at manood, panahon na para kumilos. First move mo ngayon na. Okay? In your divine messages, meron kang the World card. Sabi dito, get out of your shell. Kung mawala ka sa iyong nakasanayang mundo, alam mo na yung pattern mo dyan, di ba? Paikot-ikot lang, lahat ng mali, lahat ng failure, lahat ng mga resulta, paikot-ikot lang. Sabi dito, may chance ka, may panahon ka at may opportunity ka para kumawala sa sistema na yan at talagang makabawi na makabangon at maabot mo talaga yung pangarap mo. So, wag nang mahiya, wag nang magkim-kim dyan, wag nang matakot, wag nang maduwag. Time na for you to step out of your shell and embrace the world. Okay? World card, the Star card. Takpan natin, medyo FHM ang kanyang suot, no? Star card, sabi dito, kayang-kaya mong abutin yung pangarap mo. May pag-asa ka na ngayon para abutin siya, no? Sabi dito, pumapabor sa iyo si universe. Kitang-kita niya ngayon yung healing mo. Meron kang pinag-pray, meron kang hiniling, and malaki ang chance na maabot mo siya. Ang kailangan mo lang, kumawala ka sa limitadong mo mundo at tulayan yun. Hanggat duwag ka ngayon, hanggat nahihiya ka, hanggat takot ka, mahihirapan kang abutin siya. Kaya be brave, be bold, um, be tawag dito, matapang this time para siya'y tulayan. Okay? Kasi kayang-kaya mo siyang tulayan. Nagbubukas to yung mga pintuan this time. Nakita ko merong, I don't know why, parang merong milagro na magbibigay sa'yo ng bukas na pintuan at ikaw ready na lang pumasok doon. Okay? So, antabayanan mo yung mga bigla-bigla ang pintuan na papabor sa'yo para makadiretso ka doon. Congrats po. Okay? In your outcome, bigyan mo na kita ng fortune cards.
You have Vine. Seek out information that will help you. Sabi ko nga, pag-aralan, buting-tingin, i-prioritize, paglilangin ang iyong skills nang sa ganon mahanap mo yung tamang ritmo at tamang paraan para ipanalo yan. You also have Apple. Temptation will test you. Sabi ko nga, marami kang temptasyon, marami kang distraction, bisyo, ganyan. Iwasan, okay? Nang sa ganon, ma-prioritize mo itong dapat mong unahin. Okay? You also have Chairfield. Someone new is entering your life. Yes, talagang may bagong papasok sa life mo. Bagong opportunity, new people, new person na maaring magpalinaw at magpatibay ng plano mo moving forward. You also have Grasshopper. Situation is in the balance that requires careful handling. Sabi nga dito, dahan-dahan lang, relax ka lang, hindi mabilis, hindi mabagal, paunti-unti para kada plano tama at kada hakbang tama. Okay? Ang outcome ni Aquarius for April 13 to 19, you have the 10 of Pentacles. So, wow! Tingnan mo naman, yung simula natin, 10 of Swords ka, pagkadapa, pagkalagapak, pagkadismaya. And heto ka, saganang-sagana, di ba? So, kung ibabangon mo ang sarili mo, sasapitin mo rin yung sagana ulit. Titibay ang kaperahan, titibay ang negosyo, titibay ang life mo. At papasok ka sa a very abundant life kung saan long-lasting ito. Hindi siya temporary, pang matagalan. Kaya, wag mong sanayin ang sarili mo na pagbagsak, nandun ka lang. Wag mong tambayan yung problema, may tsansa ka pa para kumita ng ganito kalaki or maibangon mo ulit ang buhay mo. Okay? 10-10 ito, talaga namang closure of a tough cycle, closure of a past life mo, no? At ready ka nang pumasok sa bagong level ng life mo kung saan doon mas mayabong, mas successful, mas maunlad. Okay? 10 of Pentacles, the King of Cups. Yes, your heart's desire. Matagal mo tong gustong makuha, talagang ninais ng puso mo at abot kamay siya. Naniwala ka, nanalig ka, binigay mo buong puso mo at heto ka, sitting pretty ka, doon sa success na nakuha mo. It's all about your legacy. It's all about your long-lasting blessing na mapanghahawakan mo for a very, very long time. Kung ito man ay negosyo, project o disenteng trabaho na talaga namang permanente, kakapitin mo yan ng panghabang buhay, pangmatagalan, at mapapanatag ka na. Relax ka na, okay ka na, wala ka ng pangamba, kasi nga, ano na to, stable na to, at saka secured. Congrats po. Okay? So, Aquarius, dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on your one question. Yun, tumilapon. Inhale, exhale. You have Strength card, the Knight of Swords, and the 7 of Cups. At the bottom of your deck, you have the 7 of Wands. You have 7-7 here. You have the lucky energy this time sa question mo. So, maswerte ito. Okay? 7 of Wands, maraming tao nangingialam sa'yo tungkol sa question mo na yan at hindi mo na alam kung ano ba talaga yung tamang sagot. Dahil maraming boses, maraming opinion, maraming nagdidikta sa'yo, hindi mo na alam kung ano yung dapat kong gawin. Especially kung ito ba opinion ko o opinion nila. Plano ko ba to? Plano ba nila? Kailangan mo maliwanagan this time. Meron ka rin mga laban na kailangan mo ipanalo. Meron ka mga choices na dapat mong panindigan. Kahit pa maraming opinion, kahit pa maraming nagsasabi ng pangit tungkol sa choice mo, panindigan mo yan. Okay? Ito yung panahon, Aquarius, na papanindigan mo itong choice na ito. You've been selecting for a very long time. Iniisip mo mabuti, ito ba o yun? Yan ba o yan? Ito ba yung dapat kong gawin? This time around, kailangan mo maging strong enough na kapitan yung choice mo. May choice ka na eh. Kahit na nagpunta ka pa dito sa question na to, kahit na naguguluhan ka, alam kong meron ng malapit sa puso mo na gusto mong piliin. Takot ka lang sa judgment ng iba o sa panghuhusga ng iba. Kaya kino-confirm mo dito. Sabi, your choice, panindigan, yun ang habulin mo. Okay? Your choice, panindigan, yun ang habulin mo. Ilaban mo to. Give your full stamina, full energy, full power. Full steam ahead, ika nga. Narinig ko dito na ipaglaban mo naman daw. At maging matapang ka to do it. Okay? Maraming tao ang pwedeng komestyon, pwedeng manglibak, pwedeng mangbash. Pero kung alam mong importante to at para sa'yo to, ilaban mo. Ikaw lang ang makakapagsabi kung para sa'yo yan o hindi. If you feel it in your heart that this is mine, that I need to fight for this, sige, piliin mo, ilaban mo, magpakatapang ka. Okay? Kung ang question mo yes or no, the answer is yes. Okay, Aquarius, congrats and good luck po.
Kaya mo yan. Kaya nasa puso mo yan kasi alam mong kaya mo. Okay? So Aquarius, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong April 13 to 19. Saan po kayo nakaresonate? Comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aquarius today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.